Magkuha ka ng 6 ml na tubig, tapos yung mainit mga ka-farming para madaling matunaw yung Bio-G6. So hello mga ka-farming, mga idol natin dyan, magandang araw. So nandito na naman yung ka-Agri na Adventure. So magtuturo na naman tayo sa ating kaunting kaalaman kung paano mag-alaga ng baboy at paano gamutin. So pag-usapan natin ngayon kung paano gamutin ang baboy na may lagnat. So meron tayong na-upload dyan na video. So yung title is paano gamutin ang baboy na may lagnat. So gamit ang ito Bio-G6. So meron kasing subscriber natin na nagtatanong kung ilang tablet ba ang ating ibibigay sa ating mga alaga kapag sila ay may lagnat. So isa-isahin natin yan sa biik, sa fatiner at sa mga inahin mga farming. So dito tayo sa ating baboyan ngayon. Nakita ko muna yung mga alaga natin. So ito yung mga biik natin mga farming, medyo madumi, so presintabi sa kumakain dyan dahil hindi natin sila linisan kanina dahil nagpurga tayo sa ating mga biik. Purga kayo mga farming, dapat iwasan nyo talagang basahin ang inyong mga biik mga farming. So ayun mga farming, pag-uusapan na natin kung ilang tablet ba yung ibigay sa ating mga alaga kapag may lagnat. So disclaimer lang to mga farming, base lang to sa ating karanasan kung paano gamutin ang baboy na may lagnat gamit ang ito Bio-G6. So pag-usapan natin ngayon, unang-una yung biik mga farming. So sa akin mga farming, 10 to 35 days pa lang aking biik kapag may lagnat, nagsusuka tapos nanginginig, siguradong may lagnat yan. So bibigyan ko sila ng sa isang tablet is 3 biik mga farming. So paano gawin? Magkuha ka ng 6 ml na tubig, tapos yung mainit mga farming para madaling matunaw yung Bio-G6, tapos 2 ml per piglet ang iyong ibigay. So gamitin mo yung syringe mga farming direkta sa kanilang mga farming, sa kanilang bibig. So yan, kapag bagong walay naman, so magbigay lang ng kalahati mga farming. So 3 beses sa isang araw, depende mga farming kapag grabe yung lagnat ng inyong alaga. So mag-massage din mga farming gamit ang suka. So dapat i-massage ninyo yung inyong mga alaga para medyo kung saka mahuwas-huwasan sa iyang hilanat mga farming ba. So dapat ang gamitin nyo na suka, yung suka sa niyog, sa lubi mga farming. So sa patining naman ng farming, yun yung pinaka mahirap dahil medyo kusgan or malakas na siya mga farming. So dapat kailangan ka talaga ng tulong. So sa akin dito kapag malaki na, so kukuha ako ng katulong, tapos talian namin sa kanyang bibig, tapos idirekta ko ang isang buong Bio-G6 mga farming. So mabilis lang talaga malunasan mga farming, basta ito yung gagamitin nyo kapag may lagnat talaga ang inyong baboy. So magdepende din yan mga farming kapag grabe na talaga ang lagnat, suka, tapos nanginginig. So 3 beses din sa isang araw nyo ito ibigay. So sa inahin naman mga farming, bagong panganak, so ito kahit wala siyang lagnat mga farming, kasi bago-bago pa lang siya manganak, so bigyan ko agad ito 2 beses sa isang araw. So yun lang mga ka-farming, dahil meron kasing mga subscriber natin dyan na tanong kung ilang tablet ba, kung paano ba natin ibigay ang Bio-G6, paracetamol Bio-G6 sa ating alagang baboy. So depende ra gyud na mga ka-farming. So Bisaya sa kaliha kay morong lisod tag explain, so mahirapan tayo sa pagpasabot sa inyo mga ka-farming dahil magkabali-bali yung Tagalog natin. So depende ra gyud na siya mga farming kapag hindi nagamot sa gamot sa baboy, so pwede niyo gamitin ito, wala namang mawala, di ba? So Bio-G6. So sa akin, matagal na talaga akong gumagamit ito kapag may lagnat ang aking alaga. So yung kuha naman mga farming, yung pura na ang pagtatay ng yung biik, hindi na nalunasan sa injectable, tapos sa mga powder, so pwede yung gumamit sa gamot din sa pantao. So pwedeng pwede yun sa akin dito mga farming kapag hindi talaga nalunasan sa
mga powder, tapos injectable, yun yung gagamitin ko sa pangtao na gamot. So pwede na lang kayo bibili sa mga pharmacy. Tapos wag niyo na lang sabihin na gamitin niyo sa baboy ba, dahil pagtatawanan kayo mga farming. So yun yung sa akin dito kapag magtai yung biko. So pwede din yung tinatawag nila na EBC mga farming, avocado, biyabas ug kay mito. So pwede sab nimo og haluan ng yung saging na tundan. So tundan yung bagong sibol mga farming, tapos ihalo nyo sa EBC, tapos pakuluan nyo, tapos yung tubig doon, yun yung ipainom sa inyong mga alaga kapag magtayo, lalo na kapag biik mga farming. So dapat sa pag-alaga ng baboy mga farming, dapat diskarte lang talaga. So kung hindi malunasan sa isang gamot, so maghanap na naman tayo ng mga ibang gamot mga farming. So karon jud mga farming, mo jud pinakalisod sa pagpumuhi og baboy karong panahon na. Kay diri sa among lugar, diri sa Leyte, murag na jud ang ESF. So pinakalisod jud. Tambalo na wa jud vaccine ng ESF mga farming. So daghang mga farmers mga farming na kapag matamaan na talaga ng ESF, so mahirap talaga yung tatanggapin mo lang kahit masakit. So muna mag-ampo lang kita sa Ginoo mga farming sa atong pagpamuhi. Kaya sa atong pagpamuhi di kita maka sigurado ba kung mo success ba, kay daghan ang mga pagsulay. Bisag unsaon ba nimo pag-amping sa imong mga buhion, basta ang sakit na imuduol sa imong mga buhi, so di gid nimo na sila makontrol. Kay mig makaistorya na imong baboy, di mo ginamit sila, imong ra mo nang mailhan kung naigo na gid sila sa sama ng ESF. So kana makita ka sa mga video na maigo na jud ESF, luoy gyud kay tan-aw ng baboy. So muna karon bisag unsaon jud natog amping kanang uban dagkong farm maigo pang gali, bisag dubli-dubli na lang biosecurity sa ilang tangkal. So, samot na ning sa ato ning mga backyard lang, so para sa kuha. So open lang mga farming. So ang ato lang gid ani, ampo lang kita sa Ginoo sa atong pagpamuhi. Muna karon hinahinay lang gyapon ta bisa nakulbaan ba, kay na nagpalibot ang ESF sa atong lugar, bisan asa Luzon, Visayas ug Mindanao na gyud ang ESF. So yun mga ka-farming, dito na ating vlog. So huwag niyong kalimutan mag like and share sa ating video. Sa iyon, maraming salamat sa palaging panonood sa ating mga vlog, sa mga subscriber at followers natin dyan. So maraming salamat.